Okay, alright. Isang magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, Okay, alright. Good morning, good evening. Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kabayan ko. Saan man panig ng mundo. Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, kung pwede lang po mga kaibigan, mga kalinga, please subscribe my YouTube channel. At pakihit pang notification para po updated po kayo sa ating mga uploads mga kaibigan, mga kababayan. Ito lang po ang aking munting tulong, Ito lang po aking munting tulong na magagawa para po sa ating bayan na talaga namang lubhang sadlak na, Sadlak na sa kahirapan, nang dahil po dito sa talamak, sa talamak na korupsyon mga kababayan. Hindi lang po talagang organized po mga kaibigan, organized pong pagnanakaw sa gobyerno, simula pa lang sa budget, kongreso, senado, hanggang sa presidente mga kababayan. Talagang syndicated talaga mga kababayan. Planadong-planado ang kanilang pagnanakaw. At wala pong kumukontra mga kababayan dahil lahat ng kabinete, lahat ng kabinete, mga undersecretaries, secretaries, lahat po ay nakikinabang mga kababayan hanggang senado. Ngayon po mga kababayan, nalantad na po. Nalantad na po na itong si Soto, itong dalawang ito, ay nakinabang din. 11 senador tumanggap noong eleksyon. At hindi lang yan mga kaibigan, mga kababayan. Ang ibinunyag ni Erese at ni Tenyo na conversation ni Pangulong Marcos, ni Bangag, at ng isang undersecretary, mga kababayan. Ang kanilang conversation tungkol sa bilyong-bilyong kickback mga kaibigan. Diyos ko po, wala na talagang mangyayari sa Pilipinas. Ano na talagang gagawin natin? Ano na mga kababayan? Wala na. Ang pera ng gobyerno ay nasa mga mayayaman lang. Nasa congressman, secretary, undersecretary, member ng kabinete mga kaibigan. Senador. Sa kanila lang umiikot ang pera. Paano na? Samahan pa ng isang buhong na ito. Isang sekretaryeng gonggong, bobo, tanga, inutil, putang ina. Dahil naubos daw ang budget, yun lang ang kinaya ng 30 milyon? Poste lang, pukin ang inang yan? Diyos ko po, Panginoon ko. Hindi ka na mag-iimbestiga sa nawalang pera? Bibigyan mo na lang ng another pondo kasi ang sabi mo, bilyon-bilyon ang pondo ng DPWH, pukin ang ina ka. Di mo hahanapin kung saan napunta yung pera? Di mo hahanapin? Ang putang inang yan. Itong Soto at Lacson, kaya hindi mag-imbestiga ang kanilang no ribbon comedy. No ribbon comedy. Hindi na blue ribbon committee. Hindi na. No ribbon comedy na. Ang ebidensya, andyan na, inilatag na. Nakalatag ng ebidensya na, andyan na. Andyan ang mga testigo. Handang-handang humarap. Ang mga engineer, ang mga kontraktor. Pero hindi ka nag-iimbestiga, pukin ang inakalakson. Kung hindi mo kaya, lumayas ka dyan sa committee na yan. Kayong dalawa, Soto at Lacson. Delikadesa. Bitawan yung mga posisyon nyo. Kung hindi nyo kaya, mga putang ina kayo. Binulugmok ng gobyerno lalo sa kahirapan. Dahil ang presidente, walang silbi. Walang silbi, putang ina. Walang silbi ang presidente. Ang alam lang ay tumira ng cocaine. Putang ina.
Walang silbi. Bakit ayaw mo magpa-drug test nang matuldukan na yung pagdududa sa'yo? Marcos, magpa-drug test ka, yun lang naman hinihingi. Pag nag-negative ka, tapos ang problema. Idimanda mong lahat ang mga nag-aakusa sa'yo, pero hindi mo magawa. Bakit? Ang tanong, bakit? Totoo ba? Nagtatanong. Totoo ba na nagdodroga ka? Wala kang silbi, inutil kang presidente? Walang hiyang buhay yan. Walang magawa ang mga tao kasi nagkakakampi kayong lahat. Ilan lang congressman na nagsasalita. Lahat tahimik na kasi busog na sa pera, mga putang ina. Busog na sa pera. Tahimik ng lahat. Latag na latag ng ebidensya. Naandyan na. Iimbestigahin na lang. Ito naman putang inang Lacson, sasabihin, walang nag-uugnay na ebidensya kay Romualdez, kay Marcos, ay putang ina ka. Kasi hindi ka nag-iimbestiga, hayop ka. Ha? Lahat ng nagturo, lahat ng mga testigo, ang itinuturo, si Lacson, ay si Romualdez at Marcos. Pero hindi mo tinuloy. Nasaan na si Gutesa ngayon? Saan yung tinago? Pinatay nyo na? Ha? Nasaan na si Gutesa? Bakit hindi na lumabas? Simula nang ipinasok sa Marines, wala na. Itinago na. O pinatay na. Bakit hindi mo ipatawag yung mag-amang Bersamin na yan ay maglolo? Sila ang putang inang yan. Bakit ayaw mong ipatawag? Sila ang mga tinuturong nagbigay ng pera kay Marcos. Bakit hindi mo patawag sa investigation? Kasi madadamay ang amo mong hayop ka, Lacson, putang ina ka. Hindi mo magawa. Kasi papunta sa Malacanang ang ebidensya. Wala kayong puso, mga putang ina kayo. Hindi na kayo naawa sa mga tao, sa Pilipino. Mga hayop kayo. Sino ba ang taong hindi magagalit sa nangyayari ngayon? Sinong hindi magagalit? Sa pinagagagawa nyo, puro kayo pagtatakip. Ba't hindi kayo mag-imbestiga? Putang ina, itong Senado na to, walang kwenta lahat, mga senador. Puro lang dakdak, patatalino. Putang ina, puro lahat walang kwenta. Minority, majority at senador, walang kwenta lahat. Walang mga bayag, walang tumatayo. Wala lahat. Puro lang magagaling magsalita. Pero walang mga bayag, mga putang ina. Hindi katulad ng mga noon, mga senador. Pag nag-imbestiga, magugulat ka na lang ang mga testigo nila nandyan. Lahat ng kailangan. Ngayon, hindi mo na kailangan hanapin ang testigo, naandyan na. Andyan ang ebidensya, naandyan ang testigo, hindi mo na kailangan maghanap. Pero wala kayong ginagawa. Mga putang ina kayo. Puro kayo inutil, mga hayop kayo. Wala ako sa Pilipinas. Pero ang puso ko, Pilipino pa rin. Naaawa ako sa nangyayari sa Pilipinas. Puro kayo Duterte. Doon na lang umikot ang buhay nyo sa pagnanakaw at magpatalsik sa Duterte. Wala kayong planong paunlarin ang Pilipinas. Anong sabi ni Erese? Simula 2023, pag upo, 22 kayo pumasok. Simula sa budget ng 2023 hanggang 2025, ninakaw nyo. Lahat ng mga importanteng project na sinimulan ni Pangulong Duterte, in-stop nyong lahat. Lahat ng budget, lahat ng pondo, nilagay nyo saan program, mga putang ina kayo. Anong klase kayo mga tao? May mga congressman na nagsasalita. Andyan na. Ang putang inang Lacson, ha?
Tingnan mo, nung pagputok ng flood control, ha? Sunod-sunod ang kanyang privilege speech. Halos araw-araw may privilege speech siya. Nagmamagaling, nagyayabang ang putang ina. Ha? Marami siyang binanggit na mga pangalan. Ngayon, na siya na ang Blue Ribbon Committee, putang ina, wala na, tahimik ng gago. Putang ina kalakson. Nakailang privilege speech ka noon ng pagputok ng flood control. Imbestiga ka ng imbestiga ng hayop ka. Ngayon, ikaw na ang Blue Ribbon Committee, no ribbon comedy, ha? Wala ka nang ginagawang putang ina ka. Mag-imbestiga kung sino-sinong pinapatawag mo. Ipatawag mo si Bersamin ng maglolo. Ha? Si Pangandaman, ipatawag mo. Pati yung isa pang undersecretary, si Olaybar, ipatawag mo. Sila ang magiging magbibigay ng tuldok sa problemang ito. Ha? Tapos kung tamaan ng presidente na putang ina. Pero hindi nyo gagawin kasi busog kayo sa pera, mga hayop kayo. Busog kayo sa pera. Ha? Pera-pera lang ang buhay nyo. Kayo-kayo lang. Ha? Nakakapag-init kayo ng ulo, mga putang ina kayo. Sobra na ang ginagawa nyo. Sobra na. Ang mga batang kongresman na nagsasalita, pinagtatatakot nyo. Anong ginawa nyo kay Kiko? Sinuspindi kasi nagsasalita against sa gobyerno. Si Libeste, ginigipit nyo kasi nagsasalita against sa gobyerno. Ha? Mga walang hiya kayo, puro kayo. May araw din kayo, mga hayop kayo. May araw din sa inyo. Ha? Abangan nyo na lang. Wala na kami magagawa dahil talagang gano'n magkakakampi kayo eh. Abangan nyo na lang ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang. Ubos kayo, mga putang ina kayo. Kulong kayo lahat, mga hayop kayo. Hay nako. Hanggang dito lang po muna, mga kaibigan, mga kababayan. Huwag pong kalimutan mag-subscribe. Ha? At pinutin po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga video. Maraming salamat. Sorry po sa mga salita at hindi ko talaga mapigil. Ha? Dahil ako po talagang dismayado. Maraming salamat, kabayan. Thank you.